may pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. So, pakisabi nga sa katabi, makinig ka ngayong umaga. Ayan, okay. Pakipagbukasan po kayo dito sa Isaiah 43. Yan, Isaiah 43. Muli, magandang umaga sa inyo. Pasensya na po, paumanhin dahil hindi ako makarating dyan, pero kayo po ay monitor ko mula pa kagabi. Pinapakinggan ko lahat, pinapanood ko yung nangyayari dyan sa inyo, at nakakatuwa yung mga reviews na sinabi po ng mga pastor natin. Okay, dito po sa Isaiah 43, simulan po natin sa verse 2. Actually, verse 2 na lang ang babasahin natin.
Ang sabi niya rito, pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita, hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maaano. Hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Ay magkukwento po ako sa inyo nung after po ng camp, ako po ay na hospital. Ako po ay nagkaroon ng sugat sa paa at before camp, nagta-translate ako noon. Masakit na yung paa ko, yung kaliwang paa ko ngayon. Hindi naman ako pwede magpa-hospital dahil nagta-translate nga ako. Ang ginawa ko po, no, sumingit po ako na pumunta sa hospital, pero iika-ika na ako nung time na yon hanggang sa camping na ata noon sa umaga. Nagpunta ako rito sa may hospital at nagkaroon na kasi ako ng sugat noon sa paa, dito rin sa kaliwang paa, pero gumaling siya, no? Nire-rebuke mo lang. Kasi ang sugat po, ang yung yan ay kamandag. Hindi naman lason yan, kasi ang pinagkaiba ng sugat sa ang lason sa kamandag ay yung lason iniinom mo, no, para tumalab yan sa katawan mo, para sirain yung katawan mo, kailangan mainom mo yan. Pero yung kamandag kailangan parang kakagatin ka, no, kailangan i-inject sa'yo. Katulad ng kamandag ng ahas o ng alakdan. Ngayon po, medyo tatanggalin ko na lang ito, no. Gian, senyasan mo na lang ako kung may problema, kasi nag-e-echo yung mga boses na medyo nalilito akong makinig sa sarili ko, nalilito akong makinig sa sarili ko, no. Pakita mo na lang. Okay, ngayon nagkaroon na rin ako ng sugat, no, na doon sa kaliwang paa ko nung matagal na yun. Ang nangyari po, ito naman ay nakuha naman sa rebuke, na gumaling naman siya, pero noong itong last, nagtataka ko ba't hindi gumagaling. Ngayon, ang nangyari po, nagpunta ako sa doktor. Alam niyo po, camping na noon, ang sabi sa akin po ang sabi sa akin nung tao doon sa hospital, no, huwag ka nang kailangan mo nang magpa-confine, kailangan mo nang magpagamot. Sabi ko, hindi pwede, kasi meron kaming event. Alam niyo po, ang sabi niya ay isipin niyo naman yung sarili niyo, na malay ba niya na kung ano yung event. Hindi ko naman sinasabi kung ano yung event na yun, pero sabi niya, isipin niyo naman yung sarili niyo. Hindi mo pwedeng isipin yung sarili mo, kasi ikaw ay part ng isang organization, ikaw ang pastor, eh. So dapat ang iniisip mo ay hindi lang yung sarili mo, kundi pati yung mga tupa mo. So umandar po tayo ngayon. Ang nasabi ko, sige, pagkatapos ng camping ako ay magpapagamot, kumbaga, dahil sakit na, malaking sugat na siya. Hindi mo makikita sa labas, pero dun sa loob may sugat na. Okay po, nung after ng camp, kinalunisan, no, tapos na yung camp, nakapag-share pa ako sa mid-year camp natin. Kinabukasan po, dumiretso na ako sa ospital, na hinatid po ako nila Pastor Badong. Naka-D4 pa ako, yung kaliwang pa ako ang nakataas sa D4. Alam niyo po, nagkaroon ako ng vision. May nakita ako doon sa pa ako na mga Egyptian hieroglyphics. Ngayon, i-try ko ipakita sa inyo to. Nakita ko naka-drawing siya doon sa kaliwang pa ako. Pero doon sa Egyptian hieroglyphics na yon, nakakita ako ng mga kamay na madugo, bloody hands, no, na naka-drawing. Siguro hindi po ako magkakamali, dahil natandaan ko yun, mga 3 seconds, mga 3-4 seconds na
nakadrawing dun sa paa ko, para siyang tinatakan ng stamp pad. Kaya sabi kong ganun, papunta ako sa ospital, mukhang madugo ito. Ayan, ngayon nung andun na po ako, na nakarating na po ako ron, nainom na po ako ng antibiotics nun. Ay binigyan na ako ng gamot nung unang doktor dito sa unang ospital. Pagdating doon, binigyan din ako ng ang ginawa po, hindi na siya yung oral ba, yung kapsula na iinumin mo na antibiotic, hindi na. Ang binigay na po sa akin yung dito sa dextrose pinadadaan. Ayan, ngayon paano ko bang maikwento ito ng yung pagkakasunod-sunod, kasi ikukwento rin ito sa atin mamaya, no? Hiniling ko may mga kasama po akong mga tao ron na nagmalasakit na nadalhin ako dun sa hospital. Kaya nung nakita ko po yung yung parang drawing, yung stamp pad na nakatatak doon sa paa ko, sabi ko hindi ordinaryong sakit ito. May dadaanan ako na mas mabigat. Kaya nagpre-request ako doon sa district ko, na sabi ko gano'n, papray ako kasi hindi ito yung ordinaryong sakit na ipagpe-paint mo lang, re-rebukein mo lang, pagkatapos nun gagaling na. May something dito na mabigat. Kaya sabi ko, humihingi ako ng tulong. Ngayon, pagdating po ron sa hospital, na binigyan ka na ng dextrose, binigyan ka na ng doktor. Una, yung doktor lang sa diabetes ang ibinigay sa akin. Sinaksakan ako ng antibiotic. Ngayon, pagkatapos nun, 3 linggo po ako sa ospital almost 1 buwan. Ngayon, bakit ko ba kinukwento sa inyo to? Kasi may nangyari po sa ospital. Nung mga nakaraang taon po, na ako po ay na-confine din dahilan sa COVID, meron pong nanaginip na ako ay mamamatay na. So, tsagain niyo lang ako kasi tinatry ko hindi maging emotional Ngayon, habang naka-confine ako nung mga nakaraang taon, dahil lang nga sa COVID, na si Morris Cirulo nung time na yun nagka-COVID, namatay din. Namatay tapos si Perry Stone nagka-COVID, sabi niya hindi na bumalik yung lakas niya. So pare-parehas na lang kami, sabay-sabay kami nagka-COVID. Ngayon si Morris Cirulo, yung nga lang namatay sa sakit na yun, sinabi na lang na pneumonia, pero hindi niya sinabing COVID. Ngayon po, nung andun po ako sa ospital nung sa COVID, after mga 2 days ako dun o 3 days, pag pipikit ako, mga madaling araw yan, yung katahimikan. Pag pipikit ako, may nakikita ako ng mga taong namatay. Na sabi ko nga yung itsura nila nakakaawa, hindi nakakatakot. Tapos yung mga picture nila, pwede mong i-zoom, na napapalaki mo siya, nakikita mo yung texture ng balat nila at yung itsura nila nung sila ay namatay. Gabi-gabi yun. Kahit ngayon, hanggang ngayon naalala ko, doon sa pagkamatay nila, nahingi sila ng tulong. Humingi sila ng sakloolo. Ngayon, nagtatanong ako sa Diyos, Lord, ba't ko nakikita to? Pag didilat ako, nawawala sila. Pero pag pipikit ka, nakikita ko yung itsura ng pagkamatay nila, nakakaawa. Tapos yung picture, pwede mong i-zoom. Makikita mo yung texture ng balat nila.
Hindi naman ako natatakot, hindi ako nandidiri, pero nakakaawa yung mga itsura nila. Na ang dating humihingi sila ng tulong, walang tumulong. Hindi katulad natin ng mga Kristiyano, kapag may dinadaanan tayong mga sakit, mga problema, kaya nating lumaban, fighter tayo eh. Kaya nating yung mag-rebuke. Meron tayong kasama, tulad ng binasa ko dito. Pero yung mga taong yun, parang naging alipin sila ng sakit, alipin sila ng kamatayan, na hopeless and helpless, na hindi sila, na kumbaga parang walang magawa, wala. Na kapag pinili sila ng kamatayang patayin, wala, mamatay sila. Ganun po yung mga itsura nila na ngayon na-realize ko, siyempre tatanong ko sa Diyos na ano itong nakikita ko, bakit ko nakikita to, na-realize ko na yun yung mga namatay sa COVID without a God, hopeless. Hindi katulad natin na na lumalaban tayo, na may laban tayo, may tsansa tayo, na may kasama tayo. Yung mga taong yun na nakita ko, wala. Alam niyo po ba, namatay sa COVID may 3 milyon. At karamihan doon ay hindi ako niniwala nagpunta ng langit. Ngayon, fast forward tayo. Ngayon ito, after ilang taon, ito na naman, hospital na naman. Yung unang ano ko po, no, yung pagdating ko ron, siyempre sinaksakan ka ng tinignan nila yung dahil nga na-infection po yung pa ako. Ngayon rebuke. Nung papunta ko doon, nakakita ko ng hieroglyphics na nakadrawing sa pa ako na mga sign ng madugo na mga kamay, parang bloody hands. Kaya sabi kong ganun yung dadaanan ko, madugo. At pagdating ko po ron, siyempre nagpe-pray ako, nandun na, nakasaksak na po yung dextrose dito sa kamay ko. At meron pong isang verse na may nagpadala sa akin, tapos nung binasa ko, ito yung nabasa ko. Yung sabi niya ganun, dadaan ka sa tubig, hindi ka malulunod. Dadaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Natakot po ako. Sabi kong ganun, na ano ba itong dadaanan ko? Bakit sinasabi ng Diyos ito? Ano ba yung mangyayari? Bakit ito yung sinasabi ng Diyos? Kasi may rema eh. Dami pong mga verses na pwede mong mabasa, pero parang parang wala eh. Pero itong part na to, sabi ko, bakit ang bigat-bigat nito? So alam ko na magiging mabigat yung dadaanan ko. Tapos nung before po noon, anniversary po nila Pastora Eli sa Bagong Silang, closing na nung time na yun, tapos na po ako mag-sermon, tapos na anniversary doon sa kanilang napakalamig na venue, no, na tinurn over ko na yung service kay Pastora Eli. At nakaupo na lang ako doon dahil sa sobrang init. Nakarinig po ako ng boses. Ang sabi niya ganun, may mangyayari. Ngayon, hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo lahat. Kung ano lang yung pwede kong ibanggitin sa inyo, yun lang ang babanggitin ko. Pero may nagsalita po no, na sabi niya may mangyayari. Ngayon sabi ko, anong mangyayari? No, iniisip ko yung maaksidente ba, mababangga pa kami, ano yung mangyayari? Pero may sinabi na po yung boses na hindi po jablo, alam ko ang Diyos po yun. At ang sabi po niya ay may mangyayari. Ngayon, ano yun? No? Ano yung mangyayaring yun? Hindi ko alam. Kaya nagpe-pray ako noon. Okay, punta na po tayo. Pagdating ko sa ospital, pasensya na, paulit-ulit ako, no? Una, isang doktor lang. Ngayon, nung tiningnan, binigyan po ako ng antibiotic, hindi na yung iniinom, kundi yung dinadaan na po sa
nung ano po, ayan, okay na ba? Okay, nung tiningnan po nila yung paa ko, sabing ganon, choppy daw choppy, wait lang ayan, nung tiningnan nila yung paa ko, nirepair ako sa ortho, so 2 doktor na. Ngayon, nung tiningnan ng paa ko, ang sabi, ganito ang gagawin, ganyan ang gagawin, ooperahan, no? Ooperahan, yung lilinisin yung paa ko. Ngayon sabi ko, Lord, kamandag ito bakit hindi tumatalab yung rebuke? Kamandag ito. So, sige, in-schedule po ako sa operasyon, operahan yung paa ko, lilinisin nila. Nung gabing yun, sabi nila mag-fasting na kasi ooperahan ka nga, patutulogin ka, lalagyan ka ng general anesthesia, tulog ka, no? Hindi mo alam ang nangyayari kasi hindi mo makakayanang tiisin yung sakit. Alam niyo po nung so huwag ka nang kakain, huwag kang iinom sa loob ng 8 oras. Fasting nga. Alam niyo po nung gabing yun, hindi ko alam, dumating ang espiritu ng kamatayan. Schedule ako na operahan yung paa ko, lilinisin siya dahil hindi natalab na po yung antibiotic the night before ng operation, dumating ang espiritu ng kamatayan. Nagising ako, na hinahabol ko na hininga ko, yung ganun. Ngayon sabi ko, bakit ganito nararamdaman ko? No, hindi ko alam na parang hirap na akong huminga. Na sabi ko, ba't ano nangyayari? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Madilim pa nun, nakita ko yung mga kasama ko, mga tulog. Ang ginawa ko, dahil sa hirap na hirap akong huminga, yung parang nakikipag-agawan ka na. Yung ginawa ko, ano gagawin mo? Ayoko naman magising, nahihiya ako. No, tsaka sobrang antok na antok ako. Ang ginawa ko, itinulog ko. So natulog ako. Tapos kinabukasan, nagising ako na parang okay lang. Parang wala nangyari. Ngayon, ito po, ang nakakonsentrate po kami, kahit yung mga kapatid ko, at saka yung mga kasama ko rito na ipag-pray yung paa. No? Yan, hindi ka nagpe-pray ng pera, hindi ka nagpe-pray ng pagkain, hindi ka nagpe-pray ng kung ano, hindi ka nagpe-pray ng aksidente, maiiwas sa aksidente. Ang pinagpe-pray mo yung kagalingan ng paa. Sabihin mo sa katabi mo, yung paa mo. Yun ang pinagpe-pray. Hindi natin pinagpe-pray ang tenga mo, hindi natin pinagpe-pray ang siko mo. Ang pinagpe-pray, ang nakakonsentrate yung paa. Bakit? Kasi yun ang inaatake ng diablo At ang dami nang nananaginip sa akin na ako ay inaatake ng dragon. Ang daming nananaginip na gustong saktan ng dragon yung paa ko. Yung the night before na ako ay operahan, dumating po yung espiritu ng kamatayan. So, paano ko nalaman? Hirap na akong huminga. Pagkatapos, kinabukasan, kinuhanan po ako ng dugo. At nung nakuha na yung resulta, ang sabi sa akin, inatake ako sa puso. Ngayon, hindi ko na ma-explain ito dahil limited yung time ko. Kasi may gusto talaga ako sabihin sa inyo. Meron silang tinatawag na pasensya na kung mali yung pronunciation ko, dapat nilista ko Troponin, no? Troponin.
Ito po yung enzyme na nilalabas ng puso mo kapag nasasaktan siya. No? Na halimbawa na physical physical. Pakitanong mo nga yung katabi mo siguro duguan ng puso mo, no. Tanongin mo nga yung katabi mo. Marami ka nito. No, hindi ko ma-pronounce troponin. Dapat nilista ko, pasensya na po, no. Ngayon ang point ko po ito, kapag ka nasasaktan na po yung heart mo, yung physical heart mo, naglalabas siya ng katas na ito, enzymes ang tawag doon. At nung gabi pa lang yun, ang normal pong troponin, magpakorek ako sa inyo kung tama o mali yung sa mga nakakaalam kung tama yung pronunciation ko. No, sabi ko nga dapat nilista ko. Ang normal po na nilalabas ng heart, no, sa normal na walang problema, wala ka sakit, ay 0.04. Yan. So isipin mo, 0.04 normal yan. Ngayon, nung gabing yun, inatake ako sa puso. Yung puso ko naglabas ng napakaraming troponin, no? Pasensya na. Napakaraming enzymes na yun ang indicator o indication o yun ang yung puso mo na sumisigaw na napipilas na ako, nadadamage na ako, na nawawasak na physically yung heart ko, literal. Parang kumbaga parang pinipiga mo na yung isang laman ngayon na dugo na yan. Ngayon ang nangyari po nung nasukat nila, nakita nila ang normal po ay 0.04. Yung sa akin ay nasa 572, no, something na ganun, nasa range ng 572.21, something na ganun. Ngayon, alam nyo, nung nakita ng mga doktor yan, sabi niya, mag-ICU ka na. Punta ka na sa ICU. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan ko may kausap ako ng mga Kristyano. Literal po na sumisigaw na yung physical heart ko na umihiyaw na. Isipin mo yung normal 0.04. Pero yung heart mo sobrang nasaktan na, napiga na, napipilas na siya, dumudugo na siya. Nasa 500 plus na. Ngayon nagpunta po si si Doc Jenny Ann. Dinalaw nila ako. Nagkaroon kami ng sharing. Alam niyo, sabi niya sa akin, ngayon lang ako nakakita ng ganun. Kasi yung iba po, dahil sa 0.04, ang 0.04, hindi 0.4 0.04 yung normal. Yung iba, 1 or 2, atakihin ka na sa puso. Pwede na. Tapos yung sa akin, 500 plus. Kaya nga sabi na Jenny yan, ngayon ako nakakita ng ganyan. Nung gabing yun, papatayin ka na talaga. Papatayin ka. Nung gabing yun, pinapatayin na pala yung puso mo. Ngayon, nung kinabukasan, sabi sa akin ng isang doktor doon, ICU na. Sabi ko, ayoko. Kasi sa ICU, makukulong ka. Wala kang ibang kausap. Magkakatabi kayong may sakit doon. Tapos may doktor lang. Wala kang kausap, wala kang ka-interaction. Sabi ko, hindi pwede, ayoko. Dapat meron kang, sabi ko, kailangan ko ng ka-interact
kailangan ko na may nagsasabi sa akin ng mga verses, kailangan may lumalapit sa akin ganyan na nagmamatter siya, nag-uusal siya ng prayer. Na appreciate ko po yung mga tao na nagbabantay sa akin, na nilalapit-lapitan ako pagkatapos nililehans ako gano'n, kahit tulog ako o gising ako, basta dinadaanan nila ako, naglilehans sila sa akin, nabulong sila, na appreciate ko po yung gano'n. Kaya ang ganda po na ang kasama ninyo ay mga Kristiyano. Ngayon, kung lalagay nila ako sa ICU, wala ka nang ka-interact na gano'n. So fast forward po ngayon, nung nalaman po ng doktor yung na heart attack ako, pinatigil niya yung operation. Alam niyo kung bakit? Kasi what if kung habang ino-opera yung paa ko, doon ako atakihin? Wala na, tigok ka na. Ngayon, paano ko bang bilisan na to, no? Kasi may gusto talaga ako sabihin yung mikrobyo po, yung infection sa paa ko, kumakalat na sa katawan ko. Sabi nga ng isang doktor, sepsis na, kumakalat na. Ngayon, ang ginawa po nila, dinagdagan nila na yung operation sa paa ko, stop muna, pause, delayed, wag muna, kasi merong dapat ayusin sa heart, may bara na. Ngayon, ito po sabi nung binigyan nila ako ng doktor sa puso ngayon, so 3 na, isa sa diabetes, isa sa ortho, tapos isa sa heart. So 3 na sila. Ngayon, sabi po sa akin ng isang doktor, yung katawan mo stress na, pagod na, stress ka na. Hindi ibig sabihin yung emosyon ko stress. Sabi niya, sumusuko na yung katawan. Bumibigay na. Anytime magpapaalam na yan. Sumusuko na yung katawan mo. Mamatay ka na. Siyempre, lalaban ka. No? Tapos pumapalya na yung kidneys ko, pumalya na yung heart ko, kung ano-ano na nangyayari sa akin. Ngayon, ito po. Ang binabantayan mo, yung paa mo Pero yung pala, ang atakihin sa'yo, yung heart mo. Ngayon, para bang yung sa pelikula na nakaganyan ka, hinahanap mo yung monster, no? Yung babarilin mo yung monster. Tapos biglang naramdaman mo yung monster pala, wala sa harapan mo. Yung nasa likod mo pala, sasangmaling ka na. Na masyado tayong nakapokus doon sa paa na pinagpe-pray, nire-review, nililehans yung paa, pero yung pala ang titirahin sa'yo ng kaaway yung hindi mo pinagpe-pray, alin yung physical heart. Ngayon, nasuko na yung katawan ko. Ngayon, ang hindi ko binanggit pa kahit kanino na siguro mabanggit ko ngayon, tapos naman yung kamatayan, hindi lang ng araw na yun dumating. May mga sumunod pang araw, hindi ko na binabanggit. Na pagdating ng gabi, ayan na. Parang dadalawin ka, kukunin ka na. May nakasaksak dito ko, may nakasaksak dito ko ng mga dextrose, mga gamot, ganyan. Alam niyo mga kapatid, ang nangyari po yung total, ang doktor ko po 8, ang espesyalista
na naka-assign sa case ko ay 8 doktor. Hindi kinaya ng 4, 5, 6, 7, 8 sila lahat na nagtutulong-tulong. Naalala ko yung mag-asawang doktor, yung ortho at saka yung isa. Sabi niya, gumanon siya. Sabi niya, hindi kami makatulog doon sa case mo, iniisip namin. Sabi niya ganun. Kasi mamatay ka na eh. Ngayon na ito, nagkaroon po ng time na habang nung aware na ako na anytime mamatay ka na eh. Meron po akong na vision, kasi natanong ko, Lord, ba't nandito ako sa ospital? Ito na naman ako. Hindi ba makuha ito na rebuke? Nakakaya. Sabi kong ganoon eh. Nagtuturo ka ng kagalingan, tapos yung nagtuturo may sakit. Meron bang, bakit ako nandito sa ospital? Ganyan. Ano-ano nangyayari? Bakit hindi tumatalab yung rebuke? Alam niyo mga kapatid, yung doktor na naka-assign sa infectious disease, kasi isa sa doktor ko, 8 nga sila eh. Na araw-araw 8 yung dadalaw sa iyo sa hospital, tapos pinag-aaralan yung lahat ganun. Eh, sabi nga nila yung 2 doktor na sabi ganun, eh gumagano na, sabi niya hindi kami makatulog, iniisip namin yung case mo nga. So, yung isa pong doktor, yung sa infectious, alam niyo po, yung antibiotic hindi na tumatalab, tinaasan. Pagkatapos tinaasan, ito yung mga antibiotics po na masyadong mataas ang restriction na hindi pwedeng ibigay ng ordinaryong doktor. Ngayon, ang antibiotic ko po ay dumating na ako doon sa point na pangalawa sa pinakamataas. Hindi na tumatalab. Ngayon, yung kidneys ko sinisira na niya. Ito yung pinakamataas, nandun ako sa susunod na pinakamataas. Ngayon, ang sabi po sa akin sabi sa amin nung doktor, alam niyo po ba yung antibiotic na yun, sabihin natin, hindi 2 piso ang halaga. Ang sabi niya sa amin, sa isang araw na antibiotic mo, 11,000. At pag hindi pa ito tumalab, yung susunod, pinakamataas, wala nang tataas doon, is 22,000 a day ang antibiotics mo. Hindi na tumatalab, wala nang tumatalab. So, anong choice mo na lang? Dahil wala nang tumatalab na gamot. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit di ka na tinatalaban ng gamot na sabi niya 11,000 a day ang halaga ng antibiotics mo? Hindi pa kasama yung ibang mga gamot dun. Hindi na natalab yung gamot sa'yo. So, anong choice mo ngayon? Wala na. Ngayon, nung one night, nagkaroon po ako ng, hindi ko maintindihan kung panaginip o gising ako, hindi ko maintindihan, pero alam niyo po yung yung parang tulad nito, meron akong case ng cellphone dito kasi ikinabit ko tinanggal ko, hindi po pwede kasi merong meron siyang pang-ipit dito, na ganyan na tinanggal ko. Ngayon, sabihin natin ito yung cellphone. So, nakakabit siyang ganyan. May nangyari po sa akin doon na detach ako sa sarili ko. Parang natanggal ka. Parang itong cellphone na ito na detach yung case niya. Hindi ko mapaliwanag Hindi ko rin maintindihan pero parang hindi yung pinaka-exact word ko, parang natanggal ka natanggal ka dito sa katawan mo. Nakita ko yung kwarto ko itong kwartong ito. Nakita ko yung malaking TV ko, nakita ko yung computer ko, nakita ko yung mga libro ko dito. Parang na-detach ka
nakita ko, pero ang lungkot. Napakalungkot. Tapos ang pakiramdam ko anytime, yung tatalong ka na sa kabilang buhay, na parang ako na magde-decide, na kumbaga hindi na parang hindi na nga ang Diyos ang magde-decide, kundi ako na. Kung yung anytime na gusto ko na, pwede na akong kumbaga, pwede ka na pumunta ng langit, dumiretso ka na doon. Pero napakalungkot. Nakita ko tong kwarto, napakalungkot. Na parang alam niyo po yung nakasakay kayo sa kotse, tapos merong tint na madilim ang nakikita nyo sa labas kasi ang kapal-kapal ng tint, maitim, madilim. At yun po, nakita ko tong kwarto ko na ang dilim-dilim. Hindi naman siya madilim na talagang totally black, pero parang may harang na salamin na madilim na salamin na nakikita ko. Siguro kung may tao rito nun, kalabitin ko, hindi niya ako mapapansin. Tapos nag-change scene. Nakita ko po yung camping natin. Nakita ko yung gawain natin. Napakalungkot. Sobrang lungkot. Na sabi ko, bakit ganito? At doon sa loob mo, merong nagsasabi sa iyo na hindi pa tapos. Hindi pa tapos, hindi ka pa pwedeng umalis. Unfinished job. Mamamatay ka na, hindi pa tapos. Napakalungkot. Parang nag-detach ka sa katawan mo, nag-detach ka dito sa mundo. Nakita ko yung rema. Sabi ko, paano na yung gawain? Di pa tapos. Paano na yung ministry? Paano na yung mga tao? Paano na yung camping? Time na ba? Naalis ka? Parang anytime tatalong ka na eh. Na parang sa isang ganun na lang, nandun ka na eh. Tapos kinocompose ko na yung sasabihin ko kay Lord. Kinocompose ko na sasabihin ko sa Panginoon na pagdating ko ron, sabihin ko, Lord, pabalikin mo ako. Hindi pa tapos. Unfinished job, hindi pa tayo. Paano na yung ministry? So, natatakot ako kasi yung lahat po na naririnig ko na pag nakarating na dun sa langit, sa sobrang ganda raw, wala na silang desire na bumalik pa. Sabi ko, mamaya makita ko yung kagandahan ng langit, ipagpalit ko na yung ministry ko na parang, sige, dito na ako, bahala na sila doon. Kaya kinocompose ko na yung sarili ko na itong sasabihin ko na kailangan kong bumalik. Alam niyo po, nakita kong mundo napakalungkot. Excuse me po, napakalungkot na ano na yung ministry, paano na yung rema? Paano na yung mga tao? Hindi time. Pero alam mo, tatalong ka na eh. Yung parang yung sa isang idlap na yun, na pwede ka nang punta ka na ng langit eh. Yun ang nakikita mo, yun ang nararamdaman mo na anytime na nagpe-pray ako. Kasi alam niyo po, si Satanas, mas gusto niyang umuwi ka na sa langit kasi habang nandito ka, problema ka niya. No, paano yan kung mamatay ka, punta ka na langit, mas gusto niya yun.
Kasi pag nandun ka na, wala ka ng problema, hindi ka na niyang problema, wala na siyang problema sa'yo. Pero hanggat nandito ka sa mundo, i-bind mo pa siya. So, problema ka pa niya. Kaya mas gusto niyang umuwi ka na lang. Nakalagay po sa Biblia na si Pablo, sabi niya ganun, nahahati ako sa 200 kung ako pa ay uuwi na sa langit o ako ay mananatili pa. Sabi niya, pero mas makakabuti sa inyo na ako ay manatili rito. Pero sabi niya, nahahati na ang heart ko. Ako hindi naman hati yung heart ko . Alam ko hindi pa tapos. Ayan. Ngayon, tuloy ko po ito. Kinausap ako ng mga doktor na ganito. Kasi, kailangan kong operahan yung paa ko. No? Ngayon, sasabihin ko po sa inyo yung paa ko po na damage nung infection na damage siya ng todo na sabi nga ng mga doktor sa April pa ako makakalakad. So yun ang ina-estimate nila na damage kasi nga yung pa ako na next year pa ako makakalakad. Pero syempre kine-claim natin yung kagalingan. No? Ako naman paabutin ng April ito na next year. No. Pero yun ang sinasabi lang next year, mga April pa. So, masyadong matagal. Ngayon ito po. Bigyan ko ng closing dito kasi itutuloy ko po ito mamayang gabi. Ngayon, nung inooperahan po ako, ganun pala yung operasyon na pinaupo ako pagkatapos kinakapa yung spine mo sa likod. Tapos merong itinusok na karayong pagkatapos nilagay ng anesthesia. Wala ka nang maramdaman, ganun. So sabi ko, ganito pala sinisisaryan, kaya naranasan ko, alam ko na po yung kung paano maging cesarean, no? Buti na lang hindi ako buntis. Kasi ganoon pala na kapag tinusok ka, alam niyo po na pinahiga akong ganyan, pagkatapos yung isang kamay ko nakaganyan, hindi naman nila ako tinali pero tinali pa rin, tapos yung isang kamay ko tinaling ganyan na para ka naka-cross, pagkatapos yung paa mo, ayun. Alam niyo po, habang ino-opera nila ako, nagising ako. Habang ginagamot po nila, inaayos yung paa ko, nagising ako sa gitna ng operasyon. Narinig ko sila. Narinig ko yung tawanan nila, yung kwentuhan nila, yung mga jokes sila. Nagising ako na naging aware ako na basta narinig ko lahat yun. Habang ino-opera ka, talunin ko na muna itong part na to. Nung Disyembre, ngayon ito, tinatanong ko po sila magkano ang bill, magkano yung gastos sa hospital. Lahat sila nagsasabi, huwag mo nang isipin yun. Hindi pwedeng hindi ko iisipin yun. Dagdag yan sa sabi niya, Kuya Boy, huwag mo nang iniisip yan. Na-appreciate ko po sila na makipag-usap ka sa Panginoon, yun ang sinasabi nila. Pero yung bill, mga kapatid, inabot po na lagpas 1 milyon yung gastos ko sa ospital. Sa loob po ng 21 days, lagpas 1 milyon yung gastos ko. Sabi ko, nako, maraming Jollibee to. Sa tulong po ng mga GL, ng mga senador, may mga tao naman na tumulong sa akin na nag-solicit ganyan. Ngayon, kinausap ko yung ibang mga senador, sabi ko, yung pera sa flood control, ipahiram mo muna sa akin. Kasi dito ako sa ospital, hindi ako makalabas. Ngayon, yung iba pumayag, may nagbigay po ng 50,000, may nagbigay ng 5,000, may nagbigay ng si Senador Loren Legarda, gano'n lang, mga nagbigay. Tapos may mga tumawag sa akin, tinatanong kung anong nangyari sa akin, gano'n. Honest naman tayo, di sabihin natin yung totoo.
Yan. Kaya hanggang ngayon nakasurvive sa promissory note. Pero ang laki. Tapos ito pa. Yung kapatid ko po sa ibang bansa, yung dalawa, dahil nalaman nila yung sitwasyon, uuwi. Tulad po si Grace, nurse siya ron eh. Alam niya yung sitwasyon, iniwan niya yung trabaho niya ron, niready niya yung pamilya niya. Sabi ng pamilya niya, go, punta ka na, kasi delikado na. Umuwi rito para asikasuhin ako. Hindi yan uuwi kung pwede lang na kahit sino, no? Kasi may sinasabi sila sa akin na before po ako magkasakit, nararamdaman nilang mamatay na ako, no? So marami pong maraming mga nakakasense no? Tanongin mo nga yung katabi mo, sabihin mo gano'n, tanong mo nga, naramdaman mo ba na si Kuya Boy papanaw na? No, pero may mga nakapanaginip na may mga dragon daw na gustong kagatin yung pa ako na nakikipaglaban daw ako. Wala naman silang alam kung may sakit nga ako o hindi. Pero bakit ka gustong kunin ng demonyo? No, bakit? Babayaran pa yung yung 1 billion na yan. No, daming camping na pwedeng i-sponsorin yan. Pag nanakaw ng kaaway yan okay. No, i-close ko rito kasi itutuloy ko ito mamaya. Ngayon, nagpe-pray ka na Lord, ba't nangyari sa akin to? Ano nangyari? Bakit hindi tumatalab yung rebuke? Kamandag yan. Supposed to be, hindi ka tatalaban ng kamandag kasi sabi niya, uminom ka man ng laso, no, dumampot ka ng ahas, tuklawin ka ng ahas, hindi tatalab sa iyo yan. Pero Lord, bakit tumalab? Na-damage yung pa ako. Nasabi nga nung orto, nung doktor, next year ka pa makakalakad. Dapat nga nandiyan ako Pero sabi niya next year na, Lord, bakit? Bakit? Asa nang mali? Nabutasan ba ako, Panginoon, na bakit tumalab yung kumandag? Alam niyo sa time na to, ito yung hindi maganda, ito yung time na magmamalinis ka. Kasi magagalit lang sa iyo ang Diyos. Kapag may mga dumadaan kanyan, better na maging mababa. Kasi baka may kinokorek si Lord. Baka may inaayos siya. Kasi hindi ka makakatakas ng nilulusutan mo. Better na maging honest ka sa sarili mo, honest ka sa pagiging Kristiyano mo, honest ka sa paglilingkod mo. Honest ka sa harap ng Panginoon mo. Lord, saan ang kulang? Saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali? Naalala ko nun si Kenneth Hagin. Nagsasermon siya, nangyari, nakita siya sa stage, sa likod ng stage na may nagre-record. Chinek niya. Habang nagsasermon siya, nangyari, nalaglag sa likod ng stage. Tumama ito, na-fracture. Ngayon, siyempre, dinala siya sa hospital. Ngayon, pagdating sa hospital, nung umalis na yung nurse, bigla may pumasok na nakaputi. Ngayon, akala niya nurse, akala niya doktor, pero pag tingin niya, kita niya, si Jesus pala. Ngayon, lumapit sa kanya si Jesus, kumuha ng bangko, umupo sa tabi niya, at 1 oras at kalahati sila nag-usap. At ang sabi ni Jesus, kaysa magalit ka sa akin dahil pinahintulutan ko mahulog ka sa stage, dapat magpasalamat ka pa kasi
kung hindi kita i-correct, hindi ka na mabubuhay ng mahaba. Mamamatay ka na. Kilala natin si Hagin, ako sinusundan ko yan. Pasaway din eh. No, may pinapagawa sa kanya ang Diyos, hindi ayaw niyang gawin. Pinipili niyang hindi gawin ngayon. Kapag ka dumarating yung mga ganito, maganda lang na mag-self-reflect na Lord, saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Ano yung hindi ko nasunod kaya ako nabutasan? Bakit hindi ako pinagpapala? Bakit ang hirap-hirap ng pera sa akin? Bakit hindi na umaalis tong sakit na to? Abay, mag-humble tayo sa Panginoon. Hindi magandang yung mabait naman ako, Panginoon, na sumusunod naman ako sa'yo. Kasi alam niyo, nakalagay sa Bible, if you will be willing and obedient, hindi sapat yung obedience lang. Kailangan nandun yung willingness. You will eat the good of the land. Nandun yung pwede kang i-correct ng Diyos. Yung pwede kang ituwid ng Diyos, na pwede ka pang sabihan, na pwede ka bang sabihin sa iyo na ito ang pagkukulang mo. Pwede ka bang sabihin sa iyo na ito yung pagkakamali mo. Sa ganit Hagin, kung sabi ni Jesus, kung hindi kita kinorek, kung hindi ko pinantulutan yan, hindi ka na mabubuhay ng mahaba. Bakit? May butas ng kaway sa'yo. Ulit ko, si ganit Hagin, pasaway din eh. No, meron siyang ayaw gawin sa ministry na pinagagawa sa kanya. Kaya anong nangyari? Na nabutasan siya ng kaaway, yun, aksidente. Actually, hindi aksidente. Pinahintulutan na ng Diyos para i-save siya. Ngayon, saka natin pag-usapan ito. Pero, ituloy ko lang po ito. Nasabi ko, nagpe-pray ako na Lord, bakit? Bakit? Anong gagawin ko ngayon? Ano paano ito? Lagi ka nagtatanong ng ganun eh. Na Lord, bakit? Lord, bakit? Saan ako nagkulang? Saan ako nagkamali? No, iniisip ko na minsan ilang oras akong nakadilat lang, kukurap-kurap na ganyan, nakatingin sa malayo na doon sa loob ko. Tapos na akong operahin nun. Nagtatanong, Lord, bakit? Lord, bakit? Ngayon, yung spirito ng kamatayan, hindi na bumalik yun. Kumbaga parang na-save ka na, pero sabi ng doktor nga, yung stress na yung katawan mo, sumusuko na. Anytime, mamatay ka na. Pag namatay ka, goodbye na. Iwanan mo yung family mo, iwanan mo yung mga taong mahalaga sa'yo. At higit sa lahat, iwanan mo yung ministry mo na hindi tapos. Hindi tapos. Kaya ako na po magsasabi sa inyo, hindi masayang pumunta ng langit. Hindi. Na alam mo na hindi tapos ang ministry mo. Lalo na kung nabuhay ka sa pagsuway, yung takas ka ng takas. Andun yung fear. Sa akin naman, wala namang fear, pero andun yung panghihinayang. Andun yung sadness. Walang fear. Dahil alam ko naman, hindi naman pupunta na yung piano eh. Pupunta ako ng langit, pero hindi pa ako ready. Dahil hindi. Paano yung ministry? Nakita ko nga yung kabuuan ng Rema. Nung sinasabi kong na-detach ako, nakita ko yung kabuuan ng Rema. Ang lungkot. Kaya pala sabi ni Jesus, hindi ko kayo iiwanan nag-iisa na nangungulila. Ipadadala ko sa inyo ang Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit. Hindi ko kayo iiwanan mag-isa. Ngayon, sabi ko nga, na nagpe-pray ako na ma-deliver ko ng maayos ito, na hindi ako maging emotional kasi habang naalala ko yung mga nangyayari, na-overwhelm ako. Ngayon, sa closing ko, nagtatanong ko, Lord, bakit mo pinahintulutan to? Bakit ka pumayag na mangyari to? Saan ang mali ko? Saan ang kulang ko? Ano ibig sabihin nung boses na narinig ko doon sa anniversary nila Eli?
na may mangyayari. Ano yung mga panaginip ng mga tao na mamamatay na ako? Ano yung nararamdaman ng mga kapatid ko na mamamatay na ako? Tapos pagka nagtatangs ako, iba ang lumalabas eh. Nasabi ko, bakit ganito yung lumalabas sa tangs? Hindi ko alam na yun, interpretation na pala yung mga ganun. Ngayon ito po, nung gusto ko na umuwi kasi milyon na eh. Lagpas ng milyon na yung gasto sa ospital. Tapos 8 doktor yung naka-assign sa'yo. Hindi kinaya ng 5, 6, 7, kailangan 8 eh. Siguro lala ng case mo, ganun. Tapos ito pa. Hindi po ako nagkakamali, mga 3 times na dumalaw po yung espiritu ng kamatayan na alam ko, mamamatay ka ngayong gabi. May aatake sa'yo. Ang pinagpe-pray mo yung paa mo, pero yung pala ang titirahin yung heart mo. Alam niyo po nung may kwento to, hiniling ko kasi si Michelle ang nandun, si Michelle Almeida. So yung isang kasama ko ron, yung nurse yan eh, na alam niya yung mga nangyayari. Ang isa pong nangyayari doon, uoperahan na yung paa ko. Ngayon ang problema, inatake ako sa puso, kaya kailangan lagyan ako ng labnaw ng dugo. Ang problema naman nung binigyan ako ng gamot sa puso, dumugo naman yung tiyan ko. Nagdumudugo naman, nagsimula akong mag-bleeding. Kaya nangyari tinahi-tahi pa yung loob ng stomach mo, no? May pinasok rin para sarahan yung mga sugat mo sa tiyan, no? Na paano ba to? Una, paa lang ang problema, ngayon puso na, ngayon tiyan na, ngayon kidneys na, ngayon kung ano-ano na. Lord, paano ba to? Kaya pala sabi niya gano'n. Nakaraos eh. Dito na ako sa bahay, lumabas ako. Kaya pala sabi niya gano'n, dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Sasamahan kita, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Sasamahan kita. Ngayon, yung gusto ko mong sabihin, dahil limitado na yung time ko, tinitignan ko yung relo rito. Yung nagpe-pray ka kung ano ang gagawin yung Lord, bakit? Puro tanong kayo, Lord, bakit? Alam niyo po, nakarinig ako ng boses. Sabi niya, pagdating mo sa bahay, pag uwi mo, mag-uusap tayo. Alam niyo po, yun mismo yung narinig ko. Pag uwi mo, pagdating mo sa bahay, mag-uusap tayo. Alam ko po na si Lord yun. At nung sinabi niya yun, nakalma ako. Na parang, sige, hindi na ako magtatanong. Hintayin ko na lang na umuwi ako. Ngayon, after almost 1 buwan, sa ospital. Ayan, nakauwi na. No, hinang-hina yung katawan ko, ganun, namayat ka ron kasi bawal kumain ng ganyan, bawal kumain ng ganun, hindi ka makainom ng tubig na gusto mo, parang limitado, lagi kang uhaw. Ang daming bawal, ang pwede mong kainin kartolina, karton, papel, no tissue, yan lang ang pwede mo kainin. Hindi ka pwedeng kumain ng maalat, hindi ka pwedeng kumain ng matamis, hindi ka pwedeng kumain ng mamantika, hindi ka pwedeng kumain ng basta ang daming bawal ang lalo na yung kape. Ay nako, gusto ko sana yan eh, kaso bawal ang biskwit, bawal ang prutas na ganito, bawal ang ganyan, ganun, lahat na lang bawal. Kaya ang pwede mo na lang kainin yung wala. No, edi ano ka na lang. Pero nakarinig po ako ng boses, sabi niya ganun, na pagdating mo sa bahay, mag-uusap tayo. So, praise the Lord, na alam ko na nasasabihin na ng Diyos yung sasagutin niya yung bakit. Ngayon, pagdating ko rito sa bahay,
eh, naghihintay ako. Nasabi ko, Lord, akala ko ba kakausapin mo ako? Yung padadaanin mo yung gabi, na ganyan na parang naghihintay ka na, Lord, ano sasabihin mo? Speak, for your servant is listening. Ano, yung katulad yung sinabi ni Samuel, na Panginoon, nakikinig ang lingkod mo. So nagtatanong ng wala eh. Sa loob po ng ilang gabi, wala eh. Na parang nakikinig ako ng Benny, nakikinig kayo, wala eh. Ngayon, hanggang sa dumating yung time na nasabi ko, Panginoon, akala ko ba kakausapin mo ko? Bakit di mo kinakausap? Eh, ganito po. Nung sabi kong gano'n, hindi ako kinakausap ng Panginoon eh. Wala siyang sinasabi. Hindi nasasagot yung tanong ko na bakit nangyari ito? Bakit ganito? Ang ginawa ko po, nandun ako sa second floor, inayos yung second floor, doon na yung kwarto ko ngayon. Ang ginawa ko, in-schedule ko yung sarili ko na dito ako sa third floor, dito ako sa kwarto ko, buong araw ako magpe-pray, magtatanong ako sa Diyos, magtatangs ako, magpe-pray ako, mag-i-inquire ako, magtatanong ako, magpe-pray ako, magtatangs ako, magtatanong ako, magtatangs ako, magtatanong ako, mag-worship ako, magbabasa ako ng Bible, magtatanong ako, mag-i-inquire ako. Tatanungin ko ang Panginoon bakit ano yung nangyari, ano yung next step ko, na Lord, paano na ito? Sa April pa daw ako makakalakad. Na Lord, paano ba ito? Aakyat ako kinabukasan. Tapos pag natapos yung araw na yun, aakyat na naman ako kinabukasan. Pagkatapos ng araw na yun, aakyat na naman ako kinabukasan. Pagkatapos ng araw na yun, aakyat ako kinabukasan. Paulit-ulit ano. Ganun po ang pagtatanong sa Diyos. Hindi yung nagtanong ka lang ng 3 oras, akala mo sasagot, no. Kaya nga doon sa Acts chapter 13 na may mga propeta na roon, propeta na yan mga teacher, nagbigay talaga sila ng time para mag-fasting. So hindi ko na po alam kung ilang araw eh, pero nung dumating yung time, nagkaroon ako ng nakaramdam po ako ng connection na nakakatulog na po ako sa prayer. Maya parang may tatapik na gano'n na gising ka. Pipilitin ko pong bumangon na uupo ako doon sa sitting position. Pagkatapos biglang hindi ko na maramdaman, iiyak. Tapos sa papaligiran ka na ng anointing, ng presensya, iyak na iyak. May makakarinig ka lang ng boses. Doon na yung correction. Hindi ka naman masamang tao eh, pero may mga pagkukulat na dapat ginagawa mo sa ministry to, dapat ini-stop mo yan, kaya magpa-correct ka. Dapat hindi ganyan, dapat ganito, sin of omission and sin of commission, dapat ganito, dapat hindi ganyan. Sabi ko, Lord, tawarin mo ako. Nagkulang ako sa lahat ng ganito. Tawarin mo ako. Stage 1 yun. Ngayon, nasagot na yung ibang tanong. Meron pang isa. Eh, camping na. Kaya medyo stop muna ako ron. At after camp, yung last na tanong ko. No? Pero purihin ang Panginoon. Kasi sinasagot siya. Sinasagot ka niya. Alam niyo, dito sa kampang, isa po na magandang gawin po natin habang nandito ang presensya ng Panginoon, magtanong kayo na, Lord, ano ba yung dapat na i-correct sa akin? At bilang pastor, ako na yung mangunguna na, Lord, i-correct mo ako. Dahil hindi ako perfecto sa iyo eh. Nandun yung card ko na. Gusto kong ayusin na hindi ko alam, mali na pala. Na gusto ko pang mag-improve para mas lalo pa kitang ma-please. Gusto ko pang mag-improve. I stand corrected. Ganun tayo.
no? Katulad si Kenneth Hagin, sabi ng ni Jesus sa kanya, kaysa magalit ka sa akin kasi pinahintulutan ko itong malaglag ka sa stage. Kasi kung hindi ko pinahintulutan ito, hindi ka mabubuhay ng mga matagal. Mamatay ka na. Ngayon. So, okay na po yung part na bakit nangyari. Sinagot na ako ng Panginoon at alam ko na yung gagawin, no? Hindi ka naman yung ngayon merong isa na ito nga, closing ko na nga, no? Kasi 9:18 na sa relo ko. Nung time po na nagtatanong ako sa Diyos na bakit Panginoon, nasa hospital ako ng bakit Panginoon, hindi po niya ako sinagot ng bakit, kasi dito niya ako sa bahay sasagutin. Kasi sabi niya, narinig ko po yung boses talaga ng Diyos na pag-uwi mo mag-uusap tayo. Ngayon, nagkaroon po ako ng isang panaginip, isang pangitain na sa halip na mag-concentrate doon sa concern ko, yung apology na Lord, ba't nangyari sa akin ito? Na ako. Nagkaroon po ako ng isang panaginip, isang pangitain na sobrang linaw. Hindi niya sinagot yung bakit. Bakit ka nagkasakit? Bakit inopera ang paa mo? Bakit ka na hospital? Bakit ka ganito, ganyan, ganun? Hindi niya sinagot yun. Sa hospital, hindi. Kaya nga, yung parang napoprostrate ka na Lord, ba't ayaw mo ko sagutin? Nung bandang huli na lang yun. Nung malapit na kaming umuwi, doon lang sinabi ni Lord na rinig mo nga na pag-uwi mo, mag-uusap tayo. Kahit anong sabihin ng Diyos, basta ang Diyos na nagsalita, sarap sa pakiramdam. Ibig sabihin, course correction. Kasi isa rito, tingnan niyo yung katawan niyo. Tingnan niyo yung katawan niyo. No? Lalo na yung parting tiyan. No? Tingnan mo, yung mukha kang ganun. Sabihin mo, inabuso mo yung katawan mo . Tapos ngayon magagalit ka sa Diyos, bakit pinahintulutan ng Diyos na magkasakit ka? No, tingnan mo lang, yan ang ebidensya, yung dito mo. Una-una, pagka nagpipicture kayo, lagi kayong nakaganyan, ano tinatago nyo? Diyan ang ebidensya. Kitang-kitang ebidensya, hindi nga maitago . Una-una, inabuso mo yung katawan mo. Lagi mong sinasabi na pinag-pray ko naman ganyan. Sinabi ng Diyos na wag mo na nga kainin . Binawal na nga ng Diyos. Pagkatapos nun, alam mo na nga bawal sa'yo. Alam mo na nga hindi mo pwedeng gawin, hindi mo pwedeng kainin . Tapos kay claim ka ng protection. Pagka nagkasakit ka ngayon, sa Diyos ka, magagalit ka pa sa Diyos. Kasalanan mo yan. Isa pa. Ang isang tao po, ang normal kapag siya ay tumayo, ang mas matambok sa katawan niya, dibdib, mapababae ka o lalaki, pag tumayo ang isang taong ganyan, ang pinaka nasa harapan niya ay dibdib. Ngayon, ang isang ebidensya na nag-aabuso ka, ang pinaka nasa harapan mo, yung tiyan. Paano mo malalamang malaki ang tiyan mo? Tumayo kang tuwid, tingnan mo ngayon yung paa mo. Pag hindi mo makita yung paa mo at dahil sa naharangan ng tiyan, ibig sabihin malaki ang tiyan mo. Tapos magagalit ka sa Diyos, bakit may high blood ka, no? May cancer ka, ganito, ganyan. Sa mga kinakain mo, binawal ka na nga ng Diyos . Ano tawag sa junk food? Di junk. Junk yan. Food nga lang, pero hindi magandang food. Bakit? Junk nga yan . No? Pero
maraming, alam niyo ba, ito, magsesermon na naman ako eh. First line of defense, hindi prayer sa katawan natin, hindi. Ang first line of defense, no, ay diet. Ang sabi ng Diyos, dito, ano, ang ilang chapters yan, huwag kang kakain ng ganito, huwag kang kakain ng ganyan. Diet, hindi prayer. Siyempre, magpe-pray tayo. Talagang gano'n, kasama sa buhay natin ng prayer. Pero yung first line of defense, sabi niya, huwag kang kakain ng ganito, huwag kang kakain ng ganyan. Ano gagawin ko sa pagkain? Bigay mo lang sa akin. Pagkatapos magagalit ka sa Diyos, bakit hindi ka, bakit nagkakasakit ka, ganito, ganyan. Hindi. Marami po akong gustong na sabihin sa inyo, pero kailangan ko kasing i-close to eh. Itutuloy ko po ito mamayang gabi. Ngayon, doon po sa katatanong mo, okay, balik tayo ito mga kapatid, doon sa kakatanong mo, na Lord, ba't nangyari sa akin ito nangyari? Hindi niya sinagot yun eh. Kasi nung bandang huli na lang niya sinagot, na sabi niya, pag uwi mo, mag-uusap tayo. Ngayon, yung pag-uusap na yun, hindi ko saan dumating, kailangan seek ye the Lord. No? Seek and you will find. Knock and it shall be open, ask and it shall be given. Yung sabi niya gano'n na manalangin ka sa akin at magtanong ka sa akin at sasabihin ko sa iyo mga bagay na hindi mo alam, pero kailangan mo talagang mag-effort na magtanong. Doon ko lang nalaman, kaya wala na akong tanong ngayon regarding sa bakit nangyari. Sinabi na ng Diyos eh, ang galing nga eh, na napakalinaw, na-amaze ako na kaya palang sagutin ng Diyos yung ganun, no? Paano ba to? Kumbaga sa public na pagkakalam ko, pangatlong buhay ko na to, kasi nung nakaraan mamatay na rin ako dapat eh. Yung nga lang babantayan ka ng though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Sabi niya, kahit dumaan ako sa landas ng kamatayan, hindi ako matatakot dahil kasama kita. No, alam kong pakiramdam. Ayan. Sige po. Ngayon nung before po i-close ko na. Nung before po na nandoon ako sa ospital, nagtatanong ako. Nagkaroon po ako ng panaginip, nagkaroon po ako ng pangitain na itong sinasabi ng Panginoon na may binigay siya na instruction, na very specific na instructions para dito sa church, dito sa Rema. 2 sentences lang. Napakalinaw na hindi ka pa mamamatay. Parang gano'n ang sinasabi niya. Etong pinagagawa ko sa'yo. No? Kasi ang isang tanong doon na wala sa isip ko, kundi andun sa pakiramdam, anong susunod? No? Obviously, kailangan gumaling ka kasi di ka naman pwedeng gamitin ng Diyos kung basag ka. Kailangan kang basagin ng Diyos from time to time, pero hindi ka niya magagamit hanggat basag ka. Kailangan mabuo ka. No? Pero magpabasag ka sa Panginoon. Kung binabasag niya yung ugali mo, no? Para makarelate po tayo, kung binabasag niya ang attitude mo, magpabasag tayo sa Panginoon, pusong basag. Pero ngayon, hayaan mo ang Diyos na buuin niya. Ibig sabihin, mag-humble ka lang. Huwag kang accuse, yan kasi, ganun. Yung mga judgmental na ganyan, bandang huli, ikaw babalikan ng kaaway. Meron siyang sinabi na very specific, napakalinaw na ito ang gagawin dito sa Rema. Yan. Nakakita po ako ng 2 pangitain doon sa loob ng panaginip ko. At yan po yung tarpaulin. Nakita ko po yung 2 image na yan. No, kung makikita niyo yung tarpaulin na may isang pastol na hawak niya yung tupa at saka yung mga kabayo sa baba. Yan mismo pinakita ng Diyos regarding sa Rema. Pero ano nga ba? Ito na naman, na-overwhelmed na naman ako eh. Nabe-bless kasi ako. Kasi
may plano si Lord. Pinakita niya na may plano siya para dito sa Rema. Ngayon, ano bang ibig sabihin yan? Yung tupa na yan. At anong ibig sabihin yung mga kabayo na yan na tumatakbo? Mamayang gabi ko na lang po sasabihin sa inyo dahil bitin na yung time na ngayon po ay 9:28. Itutuloy po natin ito mamaya hanggang sa bukas, hanggang sa pag-uwi po natin kasi kailangan sabihin ko po sa inyo kung ano yung bilin ni Lord regarding po sa Rema. At ulitin ko po, yan po yung pinakita ng Panginoon sa akin dun sa panaginip ko na very specific. At ngayon actually po yung pinamili ako na binigyan niya ako ng choice na okay, may mga maling nangyari tulad sabihin natin, naabuso mo yung katawan mo, lahat na lang kinain mo hindi mo iningatan yung katawan mo, tapos yung mga marami pa, hindi ko na pwedeng sabihin yung iba pero kailangan magpa-correct po tayo sa Panginoon, no? Na very specific siya na andun yung isang choice na sabi niya, kung magagawa mo to, kung magagawa mo, mamayang gabi ko na lang po kasi bitin na yung time. Pero praise the Lord kasi binuhay pa ako ng Panginoon, no? Kasi may plano pa siya. At hindi naman ako nag-expect na kumbaga hintayin ko pa April bago ako makalakad. Hindi naman. Kiniklaim ko yung healing. Sabi lang ng doktor yun na sa April ka pa makakalakad niya. Hindi ko na hinihintay yun. Pero nung andun po ako sa ospital, ang dami kong na-realize na yung mga mali nga katulad nito. O sige, sabi nung isang tao, no? Pakinggan niyo po ito, dali na lang. Sabi nung isang tao, Pastor, pag-pray mo nga ako kasi may sakit akong ganito. Ngayon, ano nangyari? Pinag-pray mo na, Lord, pagalingin mo ganyan-ganyan. Tapos nung nadala siya sa ospital. Pagdating niya sa ospital, binigyan siya ng gamot. Pagkatapos, in-advisean siya ng doktor, lumabas na siya ng ospital. Ngayon, sasabihin niya, pinagaling na ako ng Panginoon. Ay, purihin ang Panginoon. Pinagaling na niya ako. Praise the Lord, magaling na ako. How sure na magaling ka na, umiinom ka pa ng gamot? Kasi kung talagang magaling ka na, hindi ka na inom ng gamot. Ano nangyari sa hospital? In-stabilize ka lang, no? In-steady ka lang, in-stabilize lang yung blood pressure mo. Pero paglabas mo ng hospital, umiinom ka pa rin ng gamot, hindi ka gumaling. Hindi milagro yan. Kumbaga, tinulungan ka lang, hinimas ka lang para kumalma yung sakit mo, pero yung sakit mo nandiyan pa rin. May mali. Hindi ka gumaling kasi umiinom ka pa rin ng gamot, nagme-maintenance ka pa rin. Hindi ka magaling. Yun ang mga nare-realize ko na asa na miracle to. Na nagsasabi tayong papagalingin ka ng Panginoon, pasasaganahin ka ng Panginoon. Hanggang ngayon nangungutang ka Hindi ka makapunta ng kampi. Asan ang Himalaya yan? Tapos ito pa, ano ibig sabihin ng ministry? No? Ano yung definition ng ministry? Meeting the needs of the people through the power of God, or meeting the needs of the people by the power of God. Yan, tapos anong mangyayari sa iyo? Masakit ang ulo ko, pastor. O, ano gagawin mo? By Jessic. Akala ko ba by the power of God? Ang sinusolusyon mo by the power of Neosep. Kadalasan by the power of Diatabs. Akala ko ba ang ministry ay meeting the needs of the people through the power of God, hindi gamot. Mag-iisip kayo na yun nga nakikita ko, nga Lord, no? Hindi ka gumaling, na-stabilize ka lang kasi umiinom ka pa rin ng gamot. Kasi kung talagang magaling ka na, hindi ka na iinom. Ano gagawin ko? Tatapon ko to, mamamatay ka. Kapag tumigil ka sa pag-inom, ibig sabihin, walang nangyayari sa yung anointing, walang nangyayari sa yung kapangyarihan. No? So,
pag-uusapan natin ito na kumbaga parang kailan ako makakaraos dito sa hirap 2004, hirap na hirap mag-camp. Hanggang ngayon, may high blood pa rin ako. Hanggang ngayon, umiinom pa rin ako ng gamot. Tapos lagi mo sinasabi na pagagaling ang Diyos, nagpapagaling ang Diyos ng kapangyarihan, napepeke ang nauran eh. Kasi, nangyayari ba? No? Ay, ito yung mga bagay na na habang nandun ako sa ospital, sabi ko hindi maiksi ang kapangyarihan ng Diyos o ang kamay ng Diyos. Hindi lang natatamaan. Ngayong camp na ito, gusto ko pong bigyan pansin yung mga pagkukulang na yan. Kasi minsan kailangan pa ata akong dalhin sa ospital pang ilang beses na to bago ka makausap ng Diyos tungkol sa mga bagay na yan. No. Ay sige po, okay po, magandang umaga po sa inyo. Ituloy po natin. Gusto ko pong malaman ninyo kung ano yung bilin ng Diyos, specific na bilin ng Diyos dito po sa Rema, na para magawa natin. No? May connection po ito sa mga pastor, sa mga worker, na nalulungkot ako, natutuwa ako, na-amaze ako na bakit parang kailangan sa ospital pa sabihin, no, na parang oops, teka lang, stop ka muna kasi may kailangan kang ayusin, no. Ayun po, maging lang tayo, mapag-amin lang tayo kung ano man ang mali na dapat i-correct sa atin ng Panginoon. Maging humble lang tayo, no. Wala pong mali ron sa pagpapakumbaba. Ayan, ay ganun. Hiniling ko kay Dayan na awit lang tayo ng Pusong Dalisay o kaya yung Pusong Basag, no. Magpakumbaba lang tayo bago ko po ipasa ito, no. Ay sige po, ako po yung magpapaalam na sa inyo at ituloy nyo na lang po ito. Magkita po tayo mamaya ulit. Magandang, sige Dayan, pawit ka lang kahit na isang kanta lang na yung Pusong Basag. Mag-humble tayong lahat. Tayo na po tayong lahat. Tayo na po kayong lahat. Mag-humble tayo kay Lord na habang inaawit natin ito. God bless you.